welcome back to my YouTube channel! Ayan, so for today's video, very kinakabahan ako kasi nandito tayo sa public place. So, pinili ko to kasi wala naman akong pagsusutan dun sa bahay kasi mayroong inaasikaso. So, malalaman nyo din yan soon. And gusto ko lang din magpasalamat sa inyo sa pag-intindi kung ano man yung situation na meron ako ngayon. And I'm so happy kasi pag nag-vlog na ako after the revelation or yung pag-announce ko na may sakit ako is naiiwasan na talaga yung pag-comment na bakit ganyan yung mata mo, bakit pangil mo, or bakit ang dry mo. So, happy ako kasi kung ano man yung pakiusap ko dun sa vlog is nangyari talaga. So, ayan, for today's video, ako ang ating update sa ating sakit. So, no after nung sinabi ko yun sa inyo, marami pa akong, yung mga gabi na yun, umiiyak pa rin ako. And it's hard for me to sleep talaga kasi nga, hyperthyroidism ako. So, sabi ni Doc, hyper yung mind ko. Kumbaga, hyper kung ano man yung energy na meron ako sa pagkatao ko. So, itong vlog na to, i-update ko kayo dahil, ayan, itong envelope na to. Binili ko to kasi para alam niyo yun, mahilig kasi ako mag-organize, ayoko lang makalat. At saka para pag may kailangan ako is, alam ko kung saan ko yung hahanap. So, etong envelope na to guys, ang naglalaman na ito ay ang aking laboratory. Ito yung aking check-up again. So, andito ang aking laboratory, andito yung aking reseta. Naiwan ba yung gamot? Wala sa bag ko. Ay, hindi yata sa bag ko. So, ayan guys, andito ang ating mga resulta. So, tulad nga na nasabi ko sa inyo, alam kong aware na kayo. Wait lang guys baka wala dito yung gamot. Ayan, so andito pala siya. And explain ko din yan sa inyo bakit yan lang. So, ayan, nandito nga tayo para magpaliwanag sa inyo or i-update kayo para man alam nyo din. Saka, meron din nagko-comment baka daw hindi talaga ako nagpapa-check up. Guys, eto, ipapakita ko talaga siya sa inyo. So, ayan, kailangan ko ulit magpa-check up kasi nga, syempre, aminado naman din ako nung naging pasaway din talaga ako. Kaya, ayun, ramdam na din ng mga tao yung yung kung ano man yung meron ako ngayon. So, ayan, andito yung lahat. And, ayan, isasabihin ko na sa inyo kung ano yung mga procedure na meron ako. So, meron akong dalawang doktor, general doctor, at meron akong endocrinologist na doctor, endoc. Yun talaga yung para sa thyroid. So, meron din ako noon at meron din akong general doctor. So, ayan. Para din sa kaalaman nyo, sobrang hirap din kasi talaga magpa-sked para sa endo. Pero, meron akong sarili. So, kailangan din niya talaga ng schedule. Kailangan mo talaga na mag-aalaga sa'yo. So, ayan. Ipapakita ko sa inyo yung ating, ang unay natin yung lab test. Kasi nga, syempre, kailangan mong sabihin kung ano ba yung naging symptoms mo again and again. Kung meron bang iba pang symptoms na nararamdaman. So, in-explain ko ulit na hindi ako makatulog. Medyo lumalaki na yung leg ko, malaki yung mata ko, bumaba yung timbang ko, naglalagas yung buhok ko, hingihingil ako, hindi ako makahinga ng maayos, at nagpapalpitate ako. Imagine, I have 8 symptoms ng hyperthyroidism talaga, diba? So, ayan, ang una ko yung papakita sa inyo, yung aking lab test. Ayan. Don't worry guys, mag-aano nyo naman ba? Hindi ka, diba? So, meron akong lab test. So, ito ay sa clinic ni Doc, which is, hindi pala. Ito ay Diagnosis and Medical Clinic, kung saan ako binigyan ng referral ng general doctor ko para magpa-lab test. So, sa kanya galing, kasi syempre alam na din naman yung symptoms ng thyroidism. So, yung aking pinatest, di ba nakita niyo naman na mayroon akong injection talaga. Nagpakuha ako ng dugo. Sad to say, hindi talaga ako nakapag-vlog. Pero okay lang yun. Kaya ako lang dito sa inyong harapan para magpaliwanag or explain sa inyo kung ano na ba ang nangyayari or kung ano na ba yung update sa ating sakit. So, ayan guys, ito na ang ating laboratory report thyroid function test. Meron akong meron akong TSH, meron akong FT3 and FT4. So, yung normal values ng TSH, 0.2 to 4.20. Ang result ko ay 0.005. So, ibig sabihin low. Sa FT3 ko naman, ang normal values is 2.02 to 4.43. Ang result ko ay 32.6. High siya. Sa FT4 ko, ang normal ay 0.93
up to 1.71. Ang result ko, 7.7. Kumbaga, yung T3 at T4 ko, sobrang mataas. Grabe yung hormones na meron ako. Kaya bumaba yung TSH ko. So guys, yung sinasabi ko sa inyo, ay ito lang din yung sinabi sa akin ng doctor ko. So ayan guys. Angelus. Ayan. Ayan siya. So, ginawa yung lab test ko through, kinuha na ako ng dugo dito. Ayun, may marka pa siya. So, dito ako kinuha na ng dugo. Kung makikita niyo yung my day ko, yun guys. Yun yung time na kinuhaan na ako ng dugo. So, after nun, nagkaroon na tayo ng, wait lang. Nagkaroon na si Doc ng referral letter para kasi, kumbaga, kung pupunta ako ng ibang hospital, meron akong referral letter para sa iba pang endo. Since sa San Juan de Dios ako nagpatingin, so nandun din yung endo ko. So, pinakita ko din to, need naman din to, pero syempre, inaano na din naman ako ni Doc. So, sa San Juan de Dios po yung parang naka-assign or doon nagjo-duty yung endo ko. So, doon ako napunta. Kaya nakita nyo, meron akong San Juan de Dios Hospital na my day. Kasi hindi na ako masyado nag-i-explain dito na lang sa vlog. At pansinin nyo guys, hindi ako nag-share sa Facebook or kahit sa ibang page kasi gusto ko na lang yung mga tao na nandito. So, yung mga tao sa Facebook, kung hindi kayo aware, pwede kayong pumunta dito sa YouTube ko kasi andito po talaga lahat. Diba? So, after nun, laboratory, makukorek na naman tayo. Laboratory, tapos kay Doc, ayan na, doon na tayo sa endo ko. So, ang naging situation namin doon ni Doc, nagsabihan kung ano yung kailangan gawin. So, again and again, sinabi ulit kay Doc kung ano yung naging symptoms. And according to Doc, hyper talaga siya. Walang iba. Kasi nagpa-second opinion din naman talaga ako, guys. Which is yung first and second ko is the same. Parehas talaga siya na hyperthyroidism. So, hyper. Kasi meron pong isa, which is yung hypothyroidism. Hindi po ako ganon. Ang napunta po sa akin ay hyperthyroidism. And, ayun, according kay Doc, hindi na ako pwedeng kumain ng seafood. Yes, guys. Kung naririnig niyo man kung sinasabi ko, seafood lang po yung hindi allowed na kainin ko. So, medyo na tayo sa food kasi sobrang hirap talaga nung nakaraan. Kasi ang dami talagang bawal. Pero according kay Doc, seafood lang po talaga. And kung ano man yung mga allowed, hindi ko siya pwedeng i-take advantage or abusuhin. Kailangan pa rin, moderately ko pa rin siyang kainin para naman maging maayos din yung health natin. Kasi, syempre, kung nagagamot tayo at hindi natin kung nagagamot tayo at tapos pabaya tayo sa pagkain, hindi din siya magiging effective talaga. So, kailangan balance talaga, tsaka yung lifestyle. At kung meron kang thyroid problem o kung meron kang katulad ko na sakit na hyperthyroidism, magbabago talaga yung lifestyle mo. Marami talagang magbabago sa mga ginagawa mo, especially sa food, diba? Pero yun, wala namang ibang makakatulong sa akin kundi yung sarili ko lang. So, kailangan ko na siyang ayusin, kailangan kong mag-focus, at kailangan kong inumin yung gamot ko ng tuloy-tuloy para maging effective siya. So, after nun, meron si Doc na nireseta. So, yung una, meron akong 90 pieces na gamot, which is good siya for 1 month, dahil 3 times a day siya. So, ngayon, may another 2 akong nagamot, 60 pieces at 60 pieces siya. So, meron tayong, hindi ko mabasa. I mean, maganda nga yung sulat ni Doc, pero mamaya, mali yung pronunciation ko. So, tutugma lang natin. Top din yung basa ko dito. Top din nga yung gamot ko. So, nakalagay dito ay anti-thyroid. So, etong gamot nito guys ay para mabawasan yung hormones na pinoproduce ng sa dito ko at pangmababa ito ng result. Kaya nga guys, after 1 month, kailangan ko ulit kuha na ng dugo. Kahit mga before 1 month daw, sabi ni Doc. Kailangan ko makuha na ng dugo at meron tayong neck ultrasound. At for sure, alam kong nakikita niyo na ang ating leeg. Medyo lumaki na talaga siya. And ito ay, alam niyo guys, bakit 6 lang? Di ba nakalagay dito 60? 6 lang yung kailangan, sabi ni Doc. Kasi pwedeng magkaroon ako ng allergies dito or mag-react yung gamot na to sa katawan ko. Kaya sabi ni Doc, pag nagkaroon ako ng rashes, ng pagkakate, ng lagnat at sore throat, yellow skin, tsaka yung eyes ko, kailangan kong itigil tong top din.
at bumalik agad dun sa doktora ko. Kasi kailangan niyang palitan yung gamot ko. Kaya guys, 6 muna yung pinabili ni Doc. Kaya 6 lang din muna yung inano ni Doc. Naiwan ko yung isa eh. 6 muna yung binili ni Doc para daw makita niya kung ano yung reaction ng gamot sa katawan ko. And ito naman ay Indirin dito eh. Indirin din guys. So ito naman ay parang hindi tumitibok. Mabilis yung tubok ng puso ko. Hindi ako nagpa-palpitate. So meron din akong 16 neto pero 6 lang din. Ito naman ay walang reaction sa allergies or kung ano man. Kasi wala naman akong allergy talaga sa katawan or kahit sa gamot. Pero sabi ni Doc, kailangan i-monitor. Pati ito. So pag naubos natin to, ito ay good for 3 days. Kasi 2 times a day lang siya. So ito ay good for 3 days. After 3 days, walang reaction. Bibili ulit ako. Ayan. So, ayan yung naging atake natin. And kailangan ko siyang inumin ngayon. So, thank you so much, Doktora and Doc talaga sa pag-aalaga ng health ko. Ayan guys, meron na akong, anong tawag dito? Laboratory request form pala. Yun pala yung tawag kanina. Meron na akong TSH, FT4 na lang yung kailangan, and neck ultrasound. Ano to? Ayun, meron akong neck ultrasound kasi para makita kung ano na ba yung meron sa leeg ko. Pero ayun guys, ayun na yung meron sa leeg natin ngayon. Ayan, so kailangan natin magpakabae, kailangan natin sundan lahat ng sinasabi ng doktor kasi yun yung makakatulong sa atin. Hindi tayo pwedeng maging pasaway. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, you need to have discipline talaga. I mean, syempre, lalo ngayon, seafood na lang yung bawal. Syempre, hindi mo naman pwedeng sulitin at saka sobrahan. Di ba masama nga daw ang sobra sa mga pagkakain? So, kailangan ko pa rin kumain ng masustansya tulad ng ginagawa ko. At saka, sobrang, according to Doc, sobrang bilis ng metabolism ko dahil yun, lagi din ako talagang gutom dahil din kung anong meron akong sakain. So, dun ko din talaga nalaman lahat. And sana after, kahit walang 1 month, magkaroon ng progress or magkaroon ng pagbabago yung result ng laboratory ko para naman mabawasan yung gamot natin. Kasi guys, dun din naman malalaman kung kailangan dagdagan ng gamot, bawasan ng gamot, or magkaroon ng maintenance ng gamot. Pero Lord, nagpipray talaga ako na sana hindi muna ako magkaroon ng maintenance. Kaya ginagawa ko talaga lahat para maging okay ako, para maging maayos yung resulta ko. Hindi ako nagiging pasaway na, and ayan, alam ko naman nagre-react kayo sa mga past vlog natin kasi nga meron doon mga bawal kainin. Pero yun yung mga previous vlog ko. And hindi ko na talaga yung ginagawa mga be. Siyempre natuto na din naman talaga ako kasi nakakatakot. Hindi biro ang magkaroon ng ganitong sakit. Lalo na ako, for me, kasi hindi ko naman ginusto na magkaroon ng ganitong klaseng sakit. And sobra talaga ako nahihirapan para alam nyo. Kasi nga, hindi ko naman akalain na magkakaroon ako ng ganitong sakit. Hindi ko din naman siya expected. Pero wala akong choice. Wala akong choice kundi sundin kung ano yung sinasabi ng doktor ko at magkaroon ng disiplina sa sarili. Makinig, kasi syempre, mahirap din. Ato nga guys, wala akong ibang pinapakinggan kundi yung doktor ko, yung doktora ko. Kasi syempre, sa kanila ako nagpapakonsult. Kasi guys, meron akong, hoy, wag mong kainin yung ganito. Hoy, kainin mo yung ganito. Sobrang natutuloy ako na bawal akong kumain ng seaweed. Dito pwede akong kumain ng seaweed. Bawal akong kumain ng ganito. Dito pwede. So parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko or kung sino yung susundin ko. Kaya sabi ko, ngayon na meron na ako ulit resulta, kailangan ko to sundin at kailangan kong, ang susundin ko lang is si doktora. So ngayon, since isa sa symptoms natin ay hindi nga ako nakakatulog ng maayos, so sabi ni Doc, magiging maayos na daw yung tulog ko once na nakainom na daw ako ng gamot. And sana nga, maging maayos talaga lahat. Wala naman akong ibang pinagdadasal, kundi maging maayos ang ating resulta or maging okay tayo. At saka sana magkaroon na lang progress yung natin, laboratory natin. Yun lang naman. So, hindi to isang linggong sakit lang. Kung mapapansin nyo, hindi to isang linggong sakit lang. Hindi to 3 days lang. As to ay 1 month. So, every 1 month yung gamot. And syempre, pag nagtuloy-tuloy at hindi na kailangan mag-maintenance. Pero wala pa naman tayo sa ganung stage. 'Di ba? So, ayun mga Bek. Sana suportahan niyo pa rin ako. Lalo na ngayon, nalaman niyo na ang aking naging eksena. Kaya ayun, patuloy-tuloy din pa naman ako mag-grind. Kasi guys, alam nyo, hindi ho biro yung gastos. Hindi ako naka-public hospital ngayon. Naka-private ako. Since private yung doktora ko. Pero okay naman.
nakakahinga naman tayo kahit papano. Pero sobrang expensive ng sakit na to, guys. Diba? Lalo na sa laboratory, kung magkano yun. Hindi lang kasi siya basta kuha ng dugo. Ganito yung bayad, hindi talaga. Especially yung gamot ko. Sobrang mahal talaga. Pero kakayanin natin to. Alam kong kaya ko to. Kaya naman mga Bex, maraming ding salamat sa mga taong tumulong. Hindi ko man kayo may isa-isa. Yung mga meron kasing meron kasing 4 na tao na nag-send sa akin ng GCash. So, okay lang yun. Any amount will do naman kasi malaking help naman yun for me. Kaya maraming salamat, guys. At sa mga taong sinasama ako sa prayers nila, maraming salamat din po. And sa lahat ng taong sumusuporta sa akin, patuloy na sumusuporta sa kanya, maraming salamat po. And sobrang na-appreciate ko po kayo sa family ko po, sa mama ko po na nag-aalaga muna kay Gab. Kasi guys, hindi ho ako nagpapasama sa ospital, kundi ako lang po talaga. Pero inasikaso naman nila ako pag nasa bahay ako. Pero syempre, ito during ng process na simula Monday, Tuesday, Wednesday, 3 araw akong nasa ospital. Ako lang yon, pero kinaya ko naman, di ba? At alam kong kakayanin ko to. Ayan, hanggang dito na lang muna mga Bex ang ating vlog at abangan niyo pa ang aking mga susunod na video. Mahal na mahal ko kayo mga Bex. Salamat sa pagsuporta niyo. Bye!